5 taon na ang lumipas mula nang huling mabasag ang puso ni Alona. 5 taon mula nang iniwan siya ni Rafael sa gitna ng unos. Walang paliwanag, walang paalam, walang kahit anong dahilan kung bakit bigla siyang naglaho. Nasaktan siya, oo. Halos ilang gabi niyang kinakausap ang Diyos. Tinatanong kung bakit pinagbigyan niyang magmahal kung ganon din lang ang magiging ending. Pero unti-unti, natutunan niyang bumangon. Natutunan niyang magmahal muli. Hindi sa parehong paraan, pero sa mas ligtas, mas payapa, mas totoo. Nag-asawa siya, nagkaroon ng anak. At sa wakas, gumaling ang sugat na minsang halos pumatay sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw na iyon, isang simpleng hapon, habang nagluluto siya, may kumatok sa pinto. "Delivery po, ma'am." Sulat mula sa abroad. Napakunot ang noo ni Alona. Wala naman siyang kaibigan o kamag-anak doon. Pero tinanggap niya. Pagpasok niya sa sala, napansin agad ang sulat. Lumang sulat kamay, pamilyar ang penmanship, nanginginig ang tinta na parabang galing sa isang taong matagal nang may dinadalang bigat. Nabasa niya ang pangalan sa likod. Rafael, parabang muling bumalik ang nakaraan. Yung sakit, yung gabi ng pag-iyak, yung tanong na bakit, dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. At nagsimula siyang magbasa. "Alona, hindi ko alam kung paano uumpisahan to, pero araw-araw kong pinagsisisihan ang ginawa ko. Iniwan kita dahil duwag ako, dahil akala ko may mas maganda pa akong mararating. Pero mali ako. Ikaw ang tahanan na hindi ko binigyan ng halaga. Patawad. Kung pwede pa, sana makausap kita. Sana, kahit saglit lang." Napapikit si Alona, hindi dahil galit siya, kundi dahil hindi na niya naramdaman ang dating sakit. Wala na, tapos na talaga. Lumapit ang anak niya, si Milo. "Ma, okay ka lang?" Ngumiti siya. "O anak, wala ito." Pumasok ang asawa niya, si Anton, hawak ang grocery bag. "May sulat yata yan?" "Sino galing?" Hindi agad sumagot si Alona, pero hinarap niya ang dalawang pinakamahalagang tao sa buhay niya ngayon. At doon niya naramdaman ang totoo. May mga liham na hindi na dapat buksan. May mga tanong na hindi na kailangang sagutin. May mga sugat na gumaling na at hindi na dapat kamutin. Umupo siya, huminga ng malalim. At sa unang pagkakataon, ngumiti habang hawak ang sulat mula sa lalaking minsan niyang minahal. Mahinang bulong niya. "Maraming salamat." Pero tapos na ang pahinang yan. Hindi dahil masakit pa, kundi dahil nakapag-move on na siya. At masaya na siya sa buhay na meron siya ngayon. At marahang isinara ni Alona ang sobre at hindi na muling binuksan. Ang kwento ay paalala na hindi lahat ng sugat sa puso ay dapat balikan at hindi lahat ng liham ay kailangan pang sagutin. May mga taong dumarating sa buhay natin para turuan tayo ng aral, hindi para manatili. At may mga kabiguan na, bagamat masakit noong una, ay ginagamit ng Diyos para ihanda tayo sa tamang pag-ibig, tamang tahanan at tamang panahon. Ang tunay na healing ay hindi nangyayari kapag humingi ng tawad ang nakasakit sa atin, kundi kapag natutunan nating patawarin ang sarili, ihinto ang paghawak sa nakaraan, at magpatuloy ng may kapayapaan. Sa buhay, dumarating ang mga liham na puno ng pagsisisi, pero may mga sagot na hindi na kailangan dahil ang Diyos na mismo ang nagsara ng pintuang iyon at nagbukas ng bago. Mas payapa, mas ligtas, mas nakakapagpalago. Tulad ni Alona, hindi mo kailangang bumalik sa pahinang matagal mo nang tinapos. Dahil kapag gumaling ka na, mapapansin mong hindi ka na nasasaktan kapag binalikan mo ang alaala dahil wala nang puwang ang dating sigaw sa puso mong pinili ng manahimik. Minsan ang hindi pagsagot ay sagot na rin. Isang sagot na nagsasabing, "Pinili ko ang kapayapaan kaysa sa sakit, ang kinabukasan kaysa sa nakaraan." Isaiah 65, dilawa at 3. Ang dating mga bagay ay nalimutan na. At narito gumagawa ako ng bagong bagay. Isaiah reminds us na hindi tayo nilikha para manatili sa lumang sakit. Kapag nagsara ang Diyos ng isang pahina, hindi iyon parusa, kundi proteksyon. At kapag nagbukas siya ng panibago, hindi iyon tsamba, kundi pangako. Hayaan mong ang Diyos ang sumulat ng bagong kabanata mo. Dahil ang mga liham na hindi mo na sinagot ay bahagi lamang ng kwentong matagal na niyang tinapos para sa iyo. Gustong makasave sa kanyang binibili? Bumisita sa Smart Save to Shop, ilalagay ko lang ang link sa comment section. Gustuhan mo itong video na ito, maaring mag-like, magkomento, ibahagi, malaking tulong na yun sa aming content creator. At sundan para updated ka sa nilalabas naming video. Forever bless, God bless you. Ingat!